Magandang araw mga bata. Kamusta ang inyong araw? Maganda ba ang inyong umaga? Ako ang inyong guro, si Teacher Sal. Halina't samahan niyo ako sa ating bagong aralin mga bata. Ngunit bago niyan, tayo muna ay mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po at kasama ko ang mga batang ito sa aming pag-aaral sa kabila ng kasalukuyang sitwasyon. Gabayan po ninyo ang bawat isa kasama ng aming pamilya. Iligtas po ninyo kami at bigyan ng magandang kalusugan sa tuwi-tuwi na. Ibigay po ninyo ang katalinuhan sa amin kasama ng aking mga mag-aaral. Patawad po sa lahat ng aming pagkakasala. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang lahat ba ay pumasok ngayong umaga mga bata? Sige nga, itaas nga ang inyong mga kamay. Magaling! Ako ay natutuwa at kasama ko kayong lahat ngayong umaga, mga bata. So ngayon, mga bata, magbabalik tanaw tayo sa ating napag-aralan kahapon. So kahapon, ang ating pinag-aralan ay tungkol sa kahalagahan ng paglilingkod o serbisyo ng komunidad. Ngayon, ay may ipapagawa ako sa inyo. Pakinig ng maigi para malaman nyo ang inyong gagawin mga bata. So ito, hahatiin ko kayo ng 3 pangkat. Ang unang pangkat ay magsisilbing doktor. At ang ikalawang pangkat ay guro naman. At ikatlong pangkat ay magsasaka. Ang mga bawat membro sa bawat pangkat ay ibabahagi nila o isasakilos kung ano ba ang mga paglilingkod ng mga ito. Magaling mga bata, at naaalala pa ninyo ang ating napag-aralan nung nakaraang pagkikita. So salamat sa inyong partisipasyon. So bibigyan nyo ang inyong mga sarili ng isang good job clap. So, sabayan nyo ako sa ganito yan. G-O-O-D-J-O-B, G-O-O-D-J-O-B, good job, good job, good job. So, muli. Sabay-sabay tayo. G-O-O-D-J-O-B, G-O-O-D-J-O-B, good job, good job, good job. So, ngayon mga bata, dumako naman tayo sa ating bagong paksang tatalakayin. So, ang paksang ating tatalakayin ngayon ay ang paksang na ipapaliwanag na ang mga karapatang tinatamasa ay may katumbas na tungkulin bilang kasapi ng komunidad, kung saan kayo ay inaasahan na natutukoy ang sariling pananagutan bilang kasapi ng komunidad. Pangalawa, na isasadula ang mga pananagutan ito sa iba't ibang aspeto ng buhay. At pangatlo, na ipapakita ang pagiging responsibilidad sa paggawa ng mga pananagutan sa komunidad. Halina't makinig na kayo mga bata. Ngayon ay dadako na tayo sa ating aralin. Sa inyong nakikita sa ating PowerPoint presentation, may nakikita kayong larawan at tingnan nyo muna yan at tatanungin ko kayo maya-maya sa inyong mga sagot. Kayo bilang isang bata, ano yung ginagawa para sa ating komunidad? Okay. Magaling! Kayo ay isang mga estudyante at nag-aaral. Very good! Mahalaga ba ang ginawa nila? Bakit? Batay sa mga larawan na aking ibinigay ay
Ano nga ba? Mahalaga ba yung mga ginagawa nila? Nung unang larawan ay nagpapakita ng isang estudyante na nag-aaral. At ang pangalawa naman ay ang mga anak o pamilya ay nagtutulungan sa kanilang gawaing bahay. Ang pangatlong imahe naman ay nagpapakita ng isang profesyon na makikita natin sa ating mamamayan. Mahalaga ba ito? Okay, magaling. Ito ay mahalaga dahil sila ang nagbibigay buhay sa ating komunidad at may tungkulin silang kailangang gampanan. Ngayon, bakit kailangan gampanan ng bawat mamamayan ang kanyang tungkulin sa sarili, pamilya, komunidad at bansa? Sa tingin ninyo, mga bata, bakit? Okay, magaling. Kasi tayong lahat ay may tungkulin sa ating komunidad dahil tayong lahat sa ating komunidad ay kailangan makilahok sa mga bagay-bagay upang mapanatili ang ating kaayusan sa ating bansa o pamayanan. Bilang kasapi ng komunidad, ang mga karapatang tinatamasa ay may katumbas na tungkulin. Ang tungkulin ay mga gawain na ginagampanan ng bawat isa. Ito ay katumbas ng karapatan. Ang bawat karapatan ay may katumbas na tungkulin. Kayo, bilang isang mag-aaral, ano kaya ang inyong karapatan? Okay. Very good. Magaling. Ang inyong karapatan ay mag-aral. Karapatan ninyong pumunta sa paaralan upang matuto. Magaling. Ang pagiging mamamayan ng isang bansa. Malaki ang ginagampanan ng mamamayan sa isang bansa. Ang kaunlaran ng isang bansa ay nakasalalay sa uri ng mamamayan. Tayong lahat, kung hindi tayo magiging isang responsable at disiplinadong mamamayan sa ating lipunan at magiging isa tayong pabigat sa ating bansa, hindi tayo magkakaroon ng mabuti at masaganang bansa. Dahil tayo ay wala sa ating mga sariling isip o wala tayong mga disiplina sa ating sarili. Paano natin matutulungan ang ating bansa kung tayo mismo bilang isang mamamayan ay wala tayong disiplina at hindi tayo responsable bilang isang mamamayan? Kaya kayo mga bata, di ba sabi nga nila na ang mga bata ay ang pag-asa ng bayan. Kaya kayo, kailangan ninyong maging isang mabuting mamamayan para nga ang ating bansa sa darating pang mga henerasyon ay mapanatiling maayos at makapag-iisa. Ang mga mamamayang disiplinado, may pinag-aralan, may taglay na kasanayan at produktibo ay kailangan ng bansa. Ang isang mabuting mamamayan ay tumutulong sa kapwa, sumusunod sa mga batas at ginagampanan kanyang tungkulin sa sarili, tahanan, simbahan, paaralan at komunidad. Gaya ng aking sinabi kanina, kailangan nating maging isang mabuting mamamayan para ang ating bansa ay mapanatiling mapag-iisa at meron tayong tungkulin bilang isang mamamayan. Kalinsunod sa mga karapatan na tinatamasa ng bawat mamamayan, ang bawat isa ay may tungkulin din na dapat gampanan. May mga tungkulin ginagampanan ang bawat miyembro ng pamilya sa tahanan. Ang mga mag-aaral ay may tungkulin din na dapat gampanan. Katulad ninyo, ang inyong mga tungkulin ay magaling, mag-aral na mabuti at makinig sa klase at pagsikapin na matuto sa pag-aaralan. Magaling! Bukod dito, may tungkulin din tayo sa komunidad at sa ating bansa. Kaya kailangan nating maging isang disiplinado at responsableng mamamayan. Alam mo ba kung ano ang tungkulin mo? Yung sinabi ninyo kanina ay tama yon. Pero, magkaiba ang tungkulin sa tuntunin. Ang tungkulin ay mga bagay o gawain na dapat gawin. Ang tuntunin naman ay mga patakaran na sinusunod para sa kaayusan ng isang lugar. Tuntunin at tungkulin sa tahanan.
Mayroong mga tuntunin na sinusunod ang bawat kasapi ng pamilya. Ang mga tuntunin ay tinutupad ng mga magulang o nakatatanda sa tahanan. Ipinatutupad ito upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng bawat miyembro ng pamilya. Nakatutulong ang mga tuntunin at ito ay maaaring magbago kapag nagkaedad ang bawat miyembro sa pamilya. Ang tuntunin sa tahanan ay tulad lamang sa tamang oras ng pagtulog, mga gawain sa bahay, oras ng pagbisita sa kaibigan o pagbisita ng kaibigan at paglalaro sa labas. Ang tuntunin sa pag-aaral at paglalaro ay nakatutulong upang magamit ng tama ang oras at hindi ito masayang. Ang responsableng kasapi sa pamilya ay nangangahulugan ng kaalaman sa tuntunin ng pamilya at pagsunod sa mga ito. Tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya na tumulong sa mga magulang, galang mga ito at panatilihin ang pagkakaisa ng magkakapatid. Mahalaga rin na mapanatili ang tiwala at pagkapantay-pantay ng bawat isa sa pamilya. Kaya nga ang ating mga magulang ay gusto nilang disiplinahin tayo para pagdating ng araw nang tayo ay lumaki ay magiging responsable tayong mamamayan sa ating bansa. Dahil sa tahanan nagsisimula ang lahat ng inyong mga natutunan, ang tuntunin at tungkulin sa paralan. Karapatan ng mga mag-aaral na matuto at mapaunlad ang kanilang kakayahan sa isang malinis, maayos at ligtas na paaralan. Katumbas ng karapatan, ang mga mag-aaral naman ay may mga tuntunin at tungkulin na dapat gampanan. May mga tuntunin na dapat sundin sa silid-aralan at habang nasa paaralan, kabilang dito ang pagpasok ng maaga na naka-uniforme at naka-ID, pagpila habang bumibili sa kantina, pagiging tahimik sa loob ng silid-aklatan at pagrespeto sa kapwa mag-aaral at mga guro. Mahalaga na sundin ang mga tuntunin sa paaralan upang makapag-aral ng maayos, masaya at maging ligtas ang bawat isa. At tungkulin ng mga mag-aaral na pumasok sa paaralan mula Lunes hanggang Biyernes at sikaping matuto sa mga aralin. Tungkulin din niya na mag-aaral ng mga aralin upang makakuha ng mataas na marka. Tungkulin din na igalang ang kapwa mag-aaral at irespeto ang mga opinyon at ideya nila. Ang pagpapahalaga at pangangalaga ng mga kagamitan sa paaralan ay isa ring tungkulin na dapat gampanan. Katulad lang ng pag-ihiram ng mga libro sa library. Kailangan natin isauli ito dahil hindi naman ito sa atin at galing ito sa paaralan na kailangan natin isauli ang gamit para makahiram pa tayo ulit at para hindi mawala ang ating libro, di ba? Kaya dapat maging isang responsable at maging mabuting mag-aaral, mapanatili ang kaayusan sa paaralan at walang magiging problema. Nahikayat din ang mga mag-aaral na sumapi sa mga club at sumali sa iba't ibang gawain sa paaralan, katulad ng mga extracurricular activities na kung saan na ang mga estudyante ay maaaring sumali sa isang sports o mga programa paaralan na kinakailangan ng partisipasyon ng mga estudyante. Nakatutulong ang mga ito upang mapaunlad ang kakayahan at talento. Isa rin itong paraan upang maging isang mabuti at produktibong mamamayan. Mahalaga ang pagsunod sa mga tuntunin at mga batas na ipinatutupad sa komunidad at bansa. Ipinatutupad ang mga batas upang magkaroon ng kaayusan, may kaukulang parusa ang mga taong lumalabag sa batas. Kaya kayong mga bata, kailangan ninyong maging mapagmatsyag at maging disiplinado na bilang isang kasapi ng ating bansa. Dahil kapag kayo ay lumabag sa ating batas, ay hindi talaga kayo uurungan ng ating batas. Ang mga tuntunin sa pamayanan ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Katulad ng bawal pumitas ng mga bulaklak at tapakan ang mga halaman sa parke. Bawal magkalat sa kalsada at mga parke. Bawal magsulat sa pader at dingding. Bawal bumusina sa harap ng paaralan, pook, sambahan at ospital. Bawal magkwentuhan at maglaro sa loob ng pook sambahan. At sana'y kayo'y may natutunan sa ating pinag-aralan ngayon at
sundin ninyo ang mga tuntunin at tungkulin natin bilang isang mamamayan sa ating komunidad. Mapanatili ang kaayusan sa ating komunidad. Sa ngayon mga bata, hahatiin ko kayo sa 3 pangkat na kung saan ang 3 pangkat na ito ay may itinalaga na gagawin. Sa pangkat 1, isasadula ang tuntunin at tungkulin sa tahanan. Sa pangkat 2 naman, isasadula ang tungkulin at tuntunin sa paaralan. At sa pangkat 3 naman, isasadula ang tuntunin at tungkulin sa bansa at sa komunidad. Kaya ngayon mga bata, pumunta na kayo sa inyong pangkat at bibigyan ko kayo ng 5 minuto para makapaghanda sa inyong pagsasadula. At kinakailangan lahat ng membro ay may ginagampan ng papel sa pagsasadula. Ngayon, pumili kayo ng isang representative sa inyong pangkat at pumunta sa harapan para magbunot-bunot kung sino ang mauna sa pagpresenta. Ngayon, ang unang mapresenta ay ang pangkat 3, susunod ang pangkat 1, at sa huli naman ay ang pangkat 2. Kaya ngayon, pangkat 3, magsimula na kayo. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para makapagpresenta sa inyong pagsasadula at bibigyan ko din kayo ng puntos batay sa rubrics na ito. Kaya pangkat 3, magsimula na kayo. Maghanda sa susunod pangkat 1, pangkat 3. Magaling pangkat 3. Palakpakan nyo ang pangkat 3 mga bata. Susunod naman ay ang pangkat 1. Pangkat 1. Magaling pangkat 1. Palakpakan nyo siya lang. At sa huli naman ay ang pangkat 2. Pangkat 2. Mahusay pangkat 2. Palakpakan nyo ang pangkat 2. Ngayon mga bata, palakpakan nyo ang inyong sarili dahil natugumpayan nyo ang pagsasula na ito. Ngayon, mayroon lang akong tanong. Ano ang masasabi niyo sa ating gawain? Bakit kailangan papasok sa paaralan araw-araw ang mga mag-aaral? At paano mo maipapakita ang iyong pananagutan sa komunidad? Ngayon mga bata, dumako naman tayo sa ating pasusulit. Isulat ito sa inyong kwaderno at bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ang pasusulit na ito. Maaari na kayong magsimula mga bata. Dalawang oras na ang natitira mga bata. Okay mga bata, oras na para wastuhan ang inyong pasusulit. Papalitan ng kwaderno sa inyong katabi at wastuhan ito. Babasahin ko muna ang mga panuto. Panuto. Isulat sapat lang ang P kung ito ay paralan. At T naman kung ito ay tahanan. At PM naman ito ay pamayanan. Una, iwasan ang pagkukuntuhan sa loob ng silid-haralan. Ito ay P. Tama mga bata. P dahil ito ay paaralan. Pangalawa, huwag pitasin ang mga bulaklak sa parke. Ito ay PM. Pamayanan. Tama. Pangatlo, manood na makabulahang palabas sa TV. Ito ay T. Tahanan. Tama. Pang-apat, itaas ang kamay kapag gustong sumagot sa guro. Ito ay P. Paaralan. Tama. Panglima, pumila kapag bumibili sa kantina. Ito ay P. Paaralan. Tama.
Pang-anim, iligpit ang mga laruan at ilagay sa tamang lalagyan. Ito ay tahanan, tama. Pang-pito, huwag tapakan ang mga halaman sa tabi ng daan. Ito ay pamayanan, tama. Pang-walo, babatiin ang mga guro at mga kamag-aral. Ito ay syempre, paaralan. Tama. At pang-siyam, isarado ang ilaw bago matulog. Ito ay tahanan. Tama. At sa huli naman ay ang pumasok ng maaga upang hindi mahuli sa klase. Ito ay syempre, naman. Ito ay paaralan. So ngayon mga bata, sino ang nakuha ng mataas na marka? Pakitaas yung kamay. Magaling! Marami kayo ah. Palapakan nyo ang sarili mo. So ngayon, dumako naman tayo sa ating takdang aralin mga bata. Ang ating takdang aralin ay ilarawan ang inyong sarili sa pamagitan ng pagsulat ng mga tinutupad ng mga tungkulin sa komunidad. Nanawaan niyo ba mga bata kung ano ang takdang aralin natin? Tama! So ngayon, wala na ba kayong mga katanungan? Kung wala, tatapusin na natin ang aralin na ito at hanggang sa susunod na aralin natin. Paalam mga bata! Paalam!